So, good morning. For today, ang ating i-discuss naman ay tungkol sa logarithm. Last time, nagkaroon na tayo ng discussion about laws of exponent. And ang logarithm po ay very much related kay exponent. So, si exponent, kabaliktaran lang siya ni logarithm. At si logarithm, kabaliktaran lang ni exponent. Kaya, kung anumang rules meron tayo kay exponent, pwede natin gamitin for logarithm. Okay? So, based on our previous discussion, ang exponent, halimbawa for this one, 3 raised to 2 is equal to, what will be the answer for this one? 3 raised to 2, that means 3 times 3 is equal to? 9. So, for exponent, basically, ang hinahanap natin dito ay ano ang value, ano ang number kapag ang base ay in-erase mo to a certain power. Ganun po ha? What is the number when base is raised to a power? So, ano yung tatlong dapat bantayan dyan? Dito sa statement na to. Yung number, which is this one. The base, which is number 3. And power. So, basically, pag nakakita kayo ng mga problem with exponent, meron niyang base and, pang number naman gamitin natin? Meron niyang base raised to a certain power. So, as you can see here, ano yung, kapag may nakita kayo ganito, ang sasagutin lang dyan ay, ano ang number na lalabas kapag ang base ay itinaas dun sa exponent niya. Yan. So, kung ang base na 4 itinaas sa power na 2, ano ang magiging number? Speed. Okay. Basically, that's 4 times 4. That's 16. So, ito yun Ito yung number na hinahanap. Next. Bakit siya, sir, kabaliktaran ni logarithm? Okay. Si logarithm, ganito. Si logarithm naman, bigyan ko muna ng example. Si 3 squared is equal to 9. Ano si 3? Siya yung ating base. Si ating 2? Power or exponent. Si 9, siya yung hinahanap nating number. So, basically, sa exponent, meron tayong base, may power. Ang hinahanap, si number. Okay. Co-convert ko ito from exponent to logarithm. Ganito magiging itsura niya. Si 3 raised to 2 is equal to 9. Can be converted to logarithm like this. Log 3, 9 is equal to 2. So, tignan mabuti. Anong nangyari sa form ng ating base, ng power, and then yung number na hinahanap? Na-modify. Nagbago ng mga positions. By the way, when you see logarithm like this, ganito siya paano babasahin. Log. Ayun. Log. Base. 3. Of 9 is 2. Okay. So, this is how we read it. So, ito, we will read this as log base 3 of 9 is 2. Okay. Tignan ito. Ano yung hinahanap naman dito? Kung sa exponent form, ang hinahanap ay yung number, dito, ano yung hinahanap? Very good. Dito, sa ating pong logarithm, ang hinahanap ay power. So, ano ang sinasagot ng logarithm? Ang sinasagot ng logarithm ay
what is the power? So dito, ito ang tinatanong dyan, power, number, base. So, kung kanina sa exponent, what is the number when base is raised to a power? Ang hinahanap dyan ay si power. So, base raised to a power is equal to the number. As for a logarithm, baliktad. Hindi na si number ang hinahanap, kundi, ayun, si power ang hinahanap. So, what is the power with a number of its base? Ano yung power? Para yung number ay ma-produce mula dun sa particular na base. So again, ang hinahanap natin dito, yung power. Okay. So kung mapapasin ninyo, parang, sir, parang nakakalito ah. Yes, medyo nga nakakalito. But, I will give you demonstration on how you can convert vice versa, exponent to logarithm, logarithm to exponent. So, dalawa yung form na tatrabahuhin natin for today. Exponent to logarithm, and then logarithm to exponent. So, burahin muna natin ito. So, ano yung example na binigay ko kanina? 4 squared is equal to 16. Sige, gamitin natin yan. So, ito yung 4 squared is equal to 16. So, yung ating 4 ay the base. Ang ating 2 ay the power or exponent. 16 is the number. So, kapag ito i-convert natin into logarithm, ganito lang. Maglalagay lang kayo ng log. And then after that, yung ating base, mapupunta doon. Subscript sa ibaba ni log. So, si base, ito. And then, sa itaas niya, hindi ito raised ha, minultiply yun, hindi ito yan 4 raised to the number. No. Log raised 4 of, multiply yun, this is 16 equal to 2. So, basically, ganito magiging tsura niya. Base, the number, and then this is the power. And just to let you know, ito pong si number is also called as argument. Okay ah? Si number dito sa ating exponent form, also known as argument. Okay? Argument. Number or argument. Okay. So, magbibigay pa ako ng isa pang example. Paano nyo i-convert from exponent to logarithm form? Okay, magbibigay ako ng example. Ax n is equal to victory. Sige, paano natin binabasa nito? X raised to n is equal to v. Ayan. So, paano natin yung gagawin logarithm? Okay, sulat muna natin yung log, the word, log, and then, dali natin doon, and then, pasok natin dyan, and then, nakita? Paano ginalaw? So, from exponent, tignan mo lagi ang base. Laging base mauuna ha. Yung base, doon sa ibaba ni log. And then yung argument o yung number, mapupunta doon. And then yung power, siya yung hinahanap. So, nandun siya sa equal. Other side of the equal sign. Okay? So, vice versa. Paano pag binigyan ka naman ng log? Paano mo ko-convert yan into exponent?
Ganun lang din. So, for example, nagbigay naman ako ng log 8 W is equal to 101. For example, so paano natin po convert to from, anong form ito? Logarithm. So, paano babasahin? Log base 8 of is 101. So, kung meron man tayong ganyan, paano i-convert to exponent form? Lagi ka magsisimula with the base. Nasaan si base? 8. Si 8. So, 8. And then, ano yung exponent? 101. And what is the argument or the number? Ganun din. Yan ha. So, dito, papracticing ko muna kayo nito. Medyo matagal-tagal ito. Kailangan matutunan nyo. Madali na sa inyo paano i-convert yung exponent form to logarithm. And then pag okay na yan, doon naman tayo sa logarithm gagawing exponent form. Okay, so yan na, tignan natin yung part na ito. Okay? So yan, iiwanan ko yan for you to use as a guide. Gagawa tayo ng mga examples. So ulit, magbibigay ako ng exponent form, gawin yung logarithm. Mag-ready kayo ng mga scratch paper, okay? So, W, X. Okay, so convert to logarithm. Okay, sa inyo dyan, timbahay, i-post ninyo, and then try to do it yourself. Okay? And then look closely at the diagram on how you can move each of the parts. Okay, again, the three important parts for both exponent and logarithm: base, power, number or argument. Again, this is read as W raised to X is equal to D. W raised to X is D. Convert to logarithm. Magawa na? Magawa? Okay. Tignan ito ha. From exponent, gagawin mo ang logarithm. Napakasimple, diba? Just move the parts, and then you will get the logarithm form. Or the logarithmic form. Okay, sige. One volunteer, who can answer? Give me your answer for this one. How do you convert this to logarithm? What will be the logarithmic form? Sige, say. Log base W of D is X. Okay, so, tama ba siya? Yes, of course. Tama-tama. So, yung ating base, napunta dun sa tabi ni logarithm, and then yung ating power, napunta dun sa labas, and then yung ating argument or number, napunta dun. Diba? So, ganyan lang kasimple. Ganito lang po kasimple ang pag-convert from exponent to logarithm. One more example. Okay, change to logarithmic form. Again, in bahay, you can pause and then try to do it yourself using your scratch paper. May scratch paper yan, ano? Who's done? I'll ask for a volunteer later, okay? Again, look closely. The exponential form. Again, remember base, power, argument or number. In logarithmic form, log base of the argument or number is the power. Okay, so let's have one to volunteer for the answer. Sige, sino po? Log base of 3.
27 is 3. Okay. So, tama ba siya? Yes, of course. So again, how do we read this? Log base 3 of 27 is 3. Okay. So, again, yung ating base, napunta doon. Yung ating power, yun sa labas. And then yung ating argument or number, nandun. Okay? So, one more example. Then we will move on to logarithm to exponential form. Ayan. So, how do we read this? 6 raised to 2 is 36. Again, 6 raised to 2 is 36. Again, just move the different parts. Base, power, number, argument. Base, argument, power. Okay, let's have someone to give us the answer. Yes. Can you repeat that again? Of 36 is 2. Okay, is this correct? Yes, opo. Tama po yan. So, again, remember, when you see an exponent, something of exponential form, tignan yung base. Hanapin agad yung 3 important parts. Yung base, yung power, yung number or argument. So, yung base, automatic, dalhin mo lang dun sa tabi ni log, sa baba. And then, yung ating power, ilagay lang agad dun sa labas. And then, yung number of argument, yun ang itatabi natin sa taas ni base. Okay? So, ganun lang po para sa conversion from exponential form to logarithmic form. Okay, so let's have another example. But this time, yung logarithm naman, ang gagawin ninyong exponential form. Okay, so our example. Ayan. So, ito yung isang example natin. Log base x of w is y. So, dito po, we simply move the different parts. Nasaan ang base? What is the base? Si x. What is the argument or the number? W. What is the power? Y. Ayan ha. Tandaan, sa logarithm, ang hinahanap the power. Sa exponential form, ang hinahanap, the number or the argument. Okay? So, tandaan ito ha. Ano ulit si x? Ano si w? Number or argument? Power. This is the power. Okay, let's convert that from logarithmic form to exponential form. So, yung kuhanin natin agad yung base, x. Kuhanin natin agad doon. And then, ito, yung ating argument, ilabas mo agad. Is equal to W. And this one, yan. So, from our log base x of W is y, pag ginawang exponential form, x raised to y is W. Okay? So, ito naman. So, ito na yung pang-practice ninyo. Try to do it. So again, if you want to do it yourself, you can pause and then gawin mo. Diba? Okay, so who can give me the exponential form of this logarithm? But first,
read this logarithm, basahin mo muna, paano siya binabasa, and then, give me the exponential form. Sino? Who can do that? Anyone? Walang gusto mag-try? Try it out. Sige. Thank you. 3 exponent of y is equals x. No. Sige, ulit. Sige, go. 3 exponent of y is equals to x. X. Okay. So, wait. O yan. Tama naman siya. Pero, ang tinatanong ko, paano mo i-read? I-read, ano? So, ito. Basahin muna natin. Paano binabasa yan? Of x is y. Okay. So, ginawa niya exponent. Paano naman ito binabasa? 3 raised to y equals x. Ayan. O, tignan ha. So, ito, ang basa natin, log base x of x. I'm sorry, log base 3 of x is y. Pag naging exponential form, 3 raised to y is x. Ayan ha. So, ulit. Sa ating po logarithmic form, ano yung hinahanap? Very good. Power. Ang hinahanap mo si power. Ayan. Tapos susunod, sa exponential form, ano namang hinahanap? Ang hinahanap si number or the argument. Okay? So, one more example. Ayan. So, ito. Anyone who can read this? Sino pwedeng magbasa nito? Paano siya binabasa? As a logarithm. Sige na. Anyone? Sige na, try nyo lang. Okay. So, again ha. O yan, nahihiya. Okay lang yan. So, paano babasahin ito? So, log base 10 of B is w. Ayan. So, log base 10 of B is W. So, this time, from logarithmic form, convert that to exponential form. Katulad ng ginawa ni Steve kanina. Okay, anyone who can give the answer for the exponential form? Don't worry. Mag-display tayo marami pa example. Can you try? Sige. Sige. Pakita mo na lang yung sagot mo. Ayan. Sige, kapot. Tingnan ko na lang. Nasaan dito? Nasaan dito? Hindi ko mahanap. Gitna. Nandun, sir. Ito, log 10. Okay. So, nakita ko na. Ayan, talaga may sagot siya. Ayan, may sagot talaga siya. So, yun. Log base 10 of B is W. So, ang sinagot niya ay 10 raised to W is B. Ayan, gano'n lang kasimple, no? So, ulit, paano binabasa yan? Take note, siguro nabura ko ng maaga yung pagbabasa ng tamang pagbabasa ng logarithm and exponent. So, ito babasahin as log base 10 of B is W. Ayan, log base 10, ito yan, of B, equal sign is W. Okay? That's how you read it. You can take note if you want. Again, log base 10, ito, of B is W. So, for exponent form naman, paano siya binabasa? Binabasa natin siya as 10 Raised to w. raised to W is B. B. Ayan. So again,
For this one, 10, ito yon, yung ating base, raised to W, and B is outside. Ayan. So again, paano binabasa? Kapag logarithmic form, log base 10 of B is W. And for exponential form, 10 raised to W is B. Okay, so one more example for logarithm. Ayan, so paano babasahin yan? Log base x of z is y. Ayan. So from there, convert that to exponential form. Okay, while you're answering. So again, do not forget, for exponential form, what we're looking for, ang hinahanap natin ay yung argument o yung number. Ayan, sa exponential form. Ang hinahanap dyan ay yung number. Then, kung logarithm naman, ang hinahanap naman dyan ay ang power. So, basically, kapag nagsosolve ka ng logarithm, tanong mo sa sarili mo, ano yung power na kailangan ko gawin kay base para makuha ko si argument? Ayan. Ano ang power ang kailangan ko para kay base para makuha ko si argument or si number? Dito naman sa exponential form, anong number kapag si base itinaas ko sa exponent or power? Yan Kasi gagamitin yun mamaya when we are dealing with the laws of logarithm. May laws din yan. May mga patterns na dapat ma-recognize ninyo na kapag nakita nyo, that will help you in solving logarithmic problems. So, anyone who can give the answer for this one? Anyone? Anyone? Nahihiya? Just give me your paper so that I can check if it is correct. Sino pwede? Okay, thank you, Mylene. So for this one, ayan, may answer talaga siya, ha? So ang sinagot ni Mylene ay x raised to 5 is equal to z. Ayan. So, agree ba tayo? Tama. Ayun, tignan yung base. Napunta doon. And then yung ating z, inilabas. And then yung power, napunta dito. Okay, very good. Thank you, Mylene. Okay. Ay, sorry. Kanina ito. Nga pala, hawak ko pa rin. Sorry. Okay. So, again, converting exponential form to logarithmic form, ito lang po ang dapat nating tandaan. Okay? So, paano ba yan? I-memorize nyo rin. Paano ba binabasa yung ating exponential form and logarithmic form? Base raised to power is the number or the argument. For logarithmic form, log base x of the argument or the number is the power. Okay? So again, ano hinahanap kay exponent? Si number or the argument. Ano hinahanap kay logarithm? Power naman. Kung ilang beses mo i-multiply si base sa sarili niya para mag-agree siya with the argument. Okay, let's move on to the laws of logarithm. Pause muna natin, bigyan natin. Okay, let's continue with the laws of logarithm. The first rule is this one.
Okay, so for the first rule, yung ating pong log of base with the argument of m times n is also equal to the log base b of m plus log base b of n. So tignan nyo lang yung pattern na yan. Pag may nakita kayong log na ganito ang form, pwede natin siyang i-expand. Pwede natin siyang palakihin, pahabain into this form. Okay, let's have one example. Ayan. So meron tayo log base A of B times C is, ayan, using the first rule, itong rule na to, para natin siya i-expand further. So, sulat natin yung log and base together. Log base A, log base A, and then may plus in between them. And then, yung isang factor, ilalagay natin doon as the argument. So, isang part ito. Itong B and C na to, isang buong argument yan. And since minamultiply sila, we can just separate them as B and C. So, lagay natin doon B, and for this one, C. Ganun po. Okay? Another example. Log E equal to G Victor. Ayan. So, paano natin siya i-convert? Tignan yung ating argument. Yung sa argument ba natin merong multiplication? Wala. Meron. Tignan nyo, magkatabi sila. O, balikan natin polynomials. Ayan, pareho silang variables. Pareho silang variables na pinagdikit. Wala namang isang term yan. Diba? Wala namang positive or negative na naghihiwalay sa kanilang dalawa. So, since magkadikit yan, sila ay multiplied together. It's the same as this. So, tingnan no? B times C. Meron tayo tuldok. Ano yung ibig ni tuldok? Multiplication. Pero that one is also equal to just BC. Yan. Parehong variables. Okay. So ito, tignan. Anong gagawin natin? When we have something like this, kopyahin yung log, tignan yung factors ng ating argument. Ilan ang factors? Very good. Dalawa. Si Z and V for victory. So, paghiwalayin natin yan into 2 para may paglalagyan yung parehong factors. Okay. So, ano mangyayari? Log base P plus another log base P. And then, ano yung mga factors niya? Z? B. Ganun lang, ha? Okay. So, ito pa. Abante natin ng konti pa. Yan. Sige. So, basahin. Log base W of B. Yan. Of argument or number baby. Ano yung mga variables niyan? Si B, si A, si B, at saka si Y. Okay. So, paano natin siya i-expand? Isang logarithm na to. Ilan ang log na bubuin natin dyan? Apat. Bakit? Ilan yung factor sa loob? Apat. Okay. So, let's gawin muna natin. One at a time. Copy. And then, first. Copy ulit. Second. Copy ulit. Third. Copy ulit. Fourth. Okay. So, that's going to be log base W B plus
log base W A plus log base W E plus log base W Y. So, ayan. Nasaan yung ating argument? B, A, B, Y. B, A, B, Y. So, ito pong logarithm na to, pwede natin i-expand into this form. Again, ano yung operation in between them? Addition or plus sign. Ayan ha, positive. Okay? Plus, plus, plus. And again, that's for multiplying the arguments. Okay? Pag nakita tayo ng ganitong form, pwede natin i-expand into that. Okay. Sige nga. Please try this one. Log base x of 10. Wait. Ayan. Sige nga. Sir! Grabe ka naman, sir. Kanina, variable lang. Ngayon, nagbigay ka na ng number. Oh, paano namin yan i-expand further? Anong gagawin? Anong hinanap natin doon? Yung mga factors ng argument or number. Anong mga factors niyan? So, for this one, pwede kayo magkaroon ng multiple answers depending on what factor you're going to use. Ano ba siya? Medyo mahirap ba? Just tell me. Para may ano natin. Medyo mahirap? Okay, wait. Sige. Yung argument natin na 30, ano yung mga posibleng factors na? Ha? 5 times 6. Okay, very good. Ano pa pwede? Ha? 2 times 2 times 15. Ano ba? Ha? 3 times 3 times 10. Okay. So, now that you have the factors, you can expand it further depending on which factor you're going to use. Diba? So, pwedeng ito gamitin mo, pwedeng ito, or pwedeng ito. With that, sige nga, give me the logarithm if the factors you have is 5 and 6. The other one is the factors are 2 and 15, and the other one is 3 and 10. Sige. So, ilan na yan? Tatlo na yan. With just this number. Sige. Factor niya siya. Sige. To make it easier for you, let me do the first one. Okay? Gagawin ko yung first one. So, ang ating log base x is equal to 30. Ang gagawin ko naman, log base x, si 30, ipa-factor ko into 5 and 6. So, magiging 5 times 6. So, from there, ilan na yung factors ko? Dalawa na. So, expand ko siya as log base x 5 plus, ulitin ko siya, log base x of 6. So, ayan. Ito, na-expand ko siya into this by using the factors from inside. Diba? Pwede. So, since this one is already done, let's have you do this. Factors na 2 times 15 and factors na 3 times 10. So, ayan ha. So, from one major logarithm, na-expand natin. Ayan ha, first rule pa lang yan. 1 into many. Ayan ha, from 1, i-expand mo, palalakihin. Yung maliit, palalakihin mo, or pahahabaan. Later, gagawin naman natin, yung mahaba, paliliitin mo.
Okay? So again, that's only applicable if you have same, what are those? Same cases. Okay? Sige, try nga. So who can give me their paper for this factor and another for this one? Sige, bigyan nyo na lang yung paper nyo so that I can see your answer and then check if that's correct. Okay? So, pause natin. No, tcharan! Meron na tayong answer. So, para po sa factor na 2 times 15, ayan, yung ating pong log x of 30, pwede natin siyang expand further into this. Log base x, yung ating factors ng 30 ay 2 times 15. 2 times 15, we can expand this further into how many logs? Dalawa. So, log base x 2 plus log base x 15. Ayan. Very good. Okay. So, sino nakakuha din nun? Ayan, very good. Ayan, okay. Very good. Ayan, maganda, maganda. So, kahit pa paano, meron tayong progress dyan. The next one. Ito natin. The next one, ito naman ang gamitin nating factors ng 30. Log base x of 30. So, convert natin log base x of 3 times 10 is equal now to, ilan ulit ang factors? Dalawa. So, pag-iwalayin lang natin sila, bigyan natin sila kanya-kanyang log base. Log base x of 3 plus log base x of 10. Yan. So, yung 3, 10, 3, 10. Okay po. So, yan ha. So, ang ginawa natin ngayon for this law, the first law, yung maliit, pinalalaki natin. Next, gagawin naman natin, yung expanded form, isi-simplify natin ng isa lang. Okay? Pabaliktad naman tayo. Thank you, Maria, for the answer. Okay. So, let's have another example. So, iwanan ko yung part na yan. Let's have the next one. So, kung ganito ang ating pattern, pag nakakita tayo ng dalawang logs na pareho ng base at may kanya-kanyang arguments or numbers, we can just simply simplify them into this one. Ayan. So, ilan yung logs natin? Log base C of W plus log base C of X. So, itong dalawa, gagawin natin isa. Ayan, pagsasamahin natin. So, based on our law, paano natin siya paliliitin? Okay. So, since pareho sila ng log base, ayan, pareho sila ng log base, open lang natin. Pareho ng log base ha. Remember, pareho ng log base. Anong gagawin natin dun sa factors? O yung arguments? Argument W and argument X. We can simply write them as W X. Okay? So yung W na argument and X, since pareho sila ng base, pinagsama natin. And then, this is now how it looks like. Pabaliktad na tayo. Yung mahaba, paiikliin natin. Okay? Next.
ngayon, ilan yung ating logs? Tatlo. Tatlo rin yung ating arguments or numbers. Log base V of 5, log base V of 3, and log base V of 2. How do we simplify that into just one? Okay, so anyone? Oh, huwag mahiya. Give me your answer. Ipapalitin natin siya into one. Sige na. Don't be shy. Okay, plus points for the effort. Pero always remember, ganito siya ha. Okay. So, tignan. Pare-pareho naman sila ng log base. Di ba? Ano yung log base niya? Log base V. So, pagkain natin, log base V. And then, ano yung mga factors? Very good. 5 times 3 times 2. Oh, always remember ha, when you are adding logs, anong mamamagitan dun sa kinupress mo? Multiplication. Hindi point ha, hindi basta point. Multiplication yun. Or, hindi mo pwede sabihin 5, 3, 2. Bakit? Numbers na kasi sila. Gagawin mo lang to kapag variable. Bakit? 532 naging 532? No. Pero siguro, nakalimutan ko lang. So, what will be the value? 5 times 3? Times 2? 30. So, simplified, log base V is equal to 30. Okay? So, yan yung malaking o yung mahabang set of logarithms na simplify natin into just this logarithm. Okay? Thank you. Okay. So, another example. Watch out. So, let us read our logarithm. Log base x of 1 plus log base x of 3 plus log base w of 3. How do we simplify? Again, remember, look at those. Look at the main formula. Okay, let's pause for a moment for them to answer and then tignan natin yung salita. Okay, after checking your work, okay, marami na rin nakakuha. So, how do we answer this one? What's the catch? Always remember, kapag gusto mo i-combine, gawin siyang simplified, yung ating pong mga logs na may pare-parehong base lang ang pwede mong pagsamahin. Okay? So, tignan. Log base x of 1, log base x of 3, and log base w of 3. Sino na iba? Si log base w of 3. So basically, hindi mo siya pwedeng isama dito sa dalawa. Iba ang kanyang base. So, susulat natin yan. So, care of one of our classmates. Ito yung kanyang sagot. Log base x 1 times 3 plus log base w of 3. And then simplified, log base x 1 times 3 is 3 plus log base w of 3. So,
This is your final answer. Ganun lang po, ano? Tingnan mabuti ha. You can only simplify them together if they have the same bases. Ha? Dito sa ating formula, nakikita nyo ha? Thank you. Okay. Let's have one more example. Okay, ito. May introduce ako sa inyo with this example. Ayan, tingnan mo ko dito. So again, how do we read this? Log base 3 of 5 plus log base 3 of 2 plus log base 3 of 1 plus log of 5 is equal to. Let's give them some time. Okay, so let's try to answer this one. In-introduce ko sa inyo na bagong example. Okay, may nakapagsagot ng kaklase. So let's try to read this one. Tignan natin kung tama ba yung kanyang sagot. So for this sets of logs, ganito po yung pag-simplify natin. Ano yung magkakapareho? Log base 3 of 5, log base 3 of 2, and log base 3 of 1. Sino hindi kapareho? Si log of 5. So, ang pagsasamahin natin ng factors ay itong tatlo. So, let's just rewrite log base 3 of 5 times 2 times 1 plus yung walang kapares, huwag mong iwawala. Kasama pa rin siya. Log of 5. Or, final answer, log base 3, 5 times 2, times 1, 10. Plus, log of 5. So, yes. Very good, Kuya. That is the answer. Okay. So, maganda lang kasimple ha. Wait, bakit ko ba nilabas to? Sir, ano ba nilabas mo na walang base? Okay, so, yan yung isa pang special rule na dapat tandaan ninyo. Kapag nakakita kayo ng logarithm na walang pinapakitang base, automatically, ang base niyan ay 10. Okay? So, tingnan mo buti. Ang log na walang base, that is equivalent to log base 10. Okay po? Sa inyong mga calculator, if you will check your scientific calculators, kasi yung calculators, ito lang yung kaya nila so far na i-compute. Yung logarithm ng base 10. Laging naka-base 10 ang ating mga calculators. Ano yung hindi nako-compute ni calculator? Yan, yung mga base na hindi base 10. Ito, mahirap yan sagutan sa calculator. Okay po? Kaya tayo nag-aaral ng logarithm kasi kahit si calculator hindi niya kaya. Pero si AI pwede na. Kasi si AI may computational power na siya. Pero si calculator, yung basic app or program na ginagamit natin, wala pa siya ability na i-compute yung base na hindi base 10. As of what I understand for today, ano? So, yun ang alam ko for calculators. Hanggang log 10 lang sila. That is why, further we go, remember, pag walang nakalagay na log,
ang base niyan ay 10. O parang ganito. Ano ang root? 2 square root. Okay? Ano ang power? 1. Ayan. So, kapag nakita ka ng log lang, 10 yung ano? Base. 10 yung, may 10 yan sa baba. Okay po? Ayan ha? So, with that, break muna for 15 minutes and then we will continue. Pause muna natin. Let's continue. Okay, so again, for this one, after your break, yan, nagawa na natin yung maliit na logarithm. I-expand natin into different logarithms having the same base. Tapos, kabaliktad na naman. Meron tayong mga logarithm na pagsasamahin. Bakit pagsasamahin? Kasi pare-pareho ng base. Like for this one, pare-pareho ng base. Magsasama sila into 1. Magsisimplify into 1. But, hindi mo isasama yung hindi niya kapareho ng base. And also, tandaan, ang log, kapag wala ka nakikitang base, automatic, yan ay may base of 10. Okay. So, let's move on to the next law of logarithm, number 2. Mapupurahin ko na ito. Okay. So, yung second law naman natin, for logarithm, yung ating pong arguments naman, i-divide. So, arguments n over argument n. Ayan. So, log base b of m over n. Meron tayong lumalabas na ratio. Merong fraction. Merong pinapakitang ratio. Tignan ha. So, ano na yung mga posible makikita mo na ganitong form? Number 1, fraction. Since nakikita natin yan as a fraction. Ano pa yung pwedeng magpakita ng ratio? Pwedeng makakita tayo ng Yes. decimals. Okay po. Pag nakakita kayo niyan, that is also like this. Okay. But later on, I will discuss paano yung decimal gagawin ganito. Okay. So, n over n. So, ito pong logarithm na ito, pwede natin i-expand further. Paano ang relationship nila? So, ano yung base? B. Logarithm of base B. Numerator, which is m. Argument m. Minus logarithm of base B. Denominator, n argument. So, sa second law natin of logarithm, yung ating pong logarithm na mayroong arguments na fraction form, ganito po ang labas niya. Be careful sa numerator and denominator, ha? Malaking magbabago sa sagot mo kapag baliktad yung ginawa mong arrangement. Ha? Tandaan, order matters. Again, yung numerator, first logarithm, denominator, second logarithm. Tandaan ha? This one is the numerator, and the second one is the denominator. Okay, paano natin magagamit itong law na ito? Okay, let's have an example. Log of 2/5. Tingnan. Logarithm of 2/5. Simple lang. Diba? Ito pong 2/5 na to, i-apply natin pareho yung logarithm na yan. So, ano pa ang kakaiba dito sa logarithm na to? Anong base nito? Base 10. So, tandaan ha, kapag walang nakikitang base number, automatic yan ay logarithm of base 10. So, pwedeng
isulat natin na wala na. So, sulat natin, log. Minus, ilan yung arguments natin dito? Dalawa. So, minus, another log. Ano yung numerator? 2. Denominator? 5. So, from this, we can expand it further into logarithm of 2 minus logarithm of 5. Okay? Vice versa. From this form, pwede natin siya ibalik. Same ang base. Anong nauna? 2. Susundan na. Denominator. So, yan. So, from simple to expanded. Yan yung ating example. Tingnan. Yung log, kakapin mo lang dun sa dalawa. Numerator, dun sa pinakauna, tanda na, or order matters. This one. Okay? So, yung numerator mapupunta doon. Denominator, argument doon. Okay po. Sige. Let's have one more example. Log 5 1/2. Sige. How do we expand this one? On your paper. I will give you time. So, gayahin lang yung pattern. Yung base, copy ahead. And then, numerator for the first logarithm. Denominator for the second logarithm. Oh, sinong may nasagot na? You can show me your paper. Okay? Very good. Oh, ito yung kanyang sagot. And yes, it's correct. Let us see. So, ang ginawa niya, pinapin muna yung base. Ilan yung ating logarithm na lalabas dyan? Dalawa. So, log base 5. Inuna niya yung numerator 1 plus, minus. Kasi division yan, minus na siya. Minus. Pinapin ulit yung log 5. Denominator of 2. Yan. So, ganun lang po. Very good. Thank you, Kuya. Okay. So, yan. Ngayon naman, isa pang example. Ayan. Wow. Log base 3 of 2/x. Paano natin yan i-expand sa logarithm? Sige, inawan?
yan, isulat mo pa rin yung mismong buong logarithm para hindi ka nalilito pag dinalagan mo siya. Ano? So, log 3 lang yan. Parang saan ang galing yung log 3? Dito pala, ayun. Ano? Okay, so we now have here the answer, one answer. So again, simulan niya sa log base 3, ano yung numerator? 2 minus log base ulit, log base 3 of x. Ayan, very good. So yan. Ito pa rin. Next, ito naman. Kanina, from simple to expanded. Ngayon naman, expanded to simple. Ayan na, mas mahaba, pero babalik mo sa pinaka-simple. So again, katulad lang rin ito. Tuloy natin. Log B. So ito, tignan. Mas marami naman, dalawang logarithm, pero ang namamagitan sa kanila ay minus sign. Kung nagsusubtract natin yung dalawang logarithms. So when subtracting two logarithms, that's also equivalent to logarithm of an argument with a fraction or a ratio. So, logarithm B at logarithm B, to simplify into just one logarithm. Ayan. Next, yung ating numerator becomes, the first logarithm, the first argument of the logarithm, lalagay as numerator. And the argument of the second logarithm will be the denominator. So kanina, from simple to expanded, this time, from expanded to simple form. Babalik lang natin ito. Okay, so let's have an example. Log 3 minus log 2. Tingnan ulit. Log, ano ang kanyang base? 10. Let's remember ha, pag walang base na nakalagay, automatic yan ay base of 10. So ito, paano to in simplified form? Ito, okay na ba? Think. Sir, sa Diyan. kanan, sir. Sa pinaka... Ito ba? Ah, sir. Ay, okay. So, meron na tayong isang tamang sagot. So, ito po, i-simplify natin. Si Kuya, sinagot niya, log 10, 3 over 2. Yan. So, yan. Tama yan. Or, may isa pang posibleng sagot. Wala ng 10. Pwede pa rin yan. Yan. Ito at ito, they are the same. So, ito lang ha, mawag lang kayo magugulat. Again, remember, whenever walang base dun sa log, ibig sabihin nun ay 10. Take ba yan? Tama. Okay. Another one. Anyone? Yung papel lang titignan ko.
Okay, meron na si ating sagot. So, ayan. So, from two logarithms, sisimplify natin sila, combine natin into one. So, isang log base x na lang. Log base x. And then, yung unang argument dun sa first logarithm, yun ang magiging numerator. Sorry. Nasana sa Dragon Ball Z. And double it. Very good. So, ganun lang kasimple na. Yan. So, kanina, from simple to expanded. And then ngayon, ginagawa nyo naman, expanded to simple. Okay. Let's move on to the next law. Kapit mabuti Bakit? Kasi po, mamaya, sasagutan nyo yung mga problems natin by applying all of the different laws and special rules that we have. Okay? So, meron na tayong special rule kanina. Ano yung special rule? Pag walang base 10, automatic base 10. Pag walang base na nakikita sa log, automatic yun ay base 10. Okay, so let's move on to the next law. Anyways, nandiyan din yan sa inyong worksheets. Okay, so tignan. Kapag nakakita kayo ng logarithm na ganito, log base b of m raised to k, this one is also equivalent to 2 times log base m. Sa tingin nyo, anong nangyari? Anong change niya from this to this? Yung k. Ayan. Ano ba yung k for this part? Yan ay exponent or power. Power of the argument. Yan yung power ng argument. Ano nangyari? Yung power na yon, minove mo lang forward. Anong magiging itsura niya? Yung power na yon ay pwede mong i-multiply dun sa mismong log na pinanggalingan niya. Ito. So, from this, logarithm base b of m raised to k, igagalaw mo lang yung kanyang exponent na k. Ayan. Lalagay mo dito sa harap. Magiging k times. Okay po. So, i-remove mo lang, tapos mawawala na si k. So, magiging k times log base m, base b of m. Okay po. Yun lang dito, pag may nakita kayong ganyan always remember, yan ay, power ng argument. Okay? Kabalik ka naman. Okay. So let's have an example. Sige. Anong ibang form nito? Converted form. Let me see the paper. Ano nakagawa? Okay. So, ayan, very good. So, we simply copy the log base and the argument without the exponent or the power. Log 10. And then, yung ating power dun sa ating argument, lagay lang natin. Okay po. Very good. Ayan. So, ulit, tignan ninyo yung argument o yung number, yung power nun, saan mapupunta? Dadalhin mo lang dun sa harap. And ano yung mga magitan between the exponent and the original logarithm? Multiplication. Multiply mo sila. Okay? So,
Yan. So, from this form to that. Ngayon naman, from this form to the simplest form. Okay? Yun. Okay? So, itong form na to, ano yung kabaliktaran naman niyang form? Okay. So, for this one, ayan, tama. Tama si ate. So, itong ating pong exponent, ito pong ating 5 na nakikita, yan po automatic ay power ng ano? Ni log 2. Pero saan mo dadalhin yung power ng 5? Sa ibabaw nino? 2. Sa ibabaw ni 2. So si log 2, okay, to this 5. Yan, ganun lang na. So ano ulit? Wala ulit base. Anong default base nito? Default base ay 10. Okay. So yan ha. Thank you, very good. So, ayan. Basically, gano'n lang naman. Kapag may nakita kayong ganitong form na may whole number, kadikit ng logarithm, ibig sabihin yan, yan ay exponent ng ano? Exponent ng argument. But wait, let us review. Baka sa haba ng ating discussion, nakalimutan nyo na yung exponent at logarithm. Ay, ito. Sige. Yan. Ito. Let's have this one. Ito, convert to exponent form. Sige nga, anyone? Who can convert this to exponent form? Double step yan, ha? Double step. May dalawang paraan na gagawin before you can arrive at the answer. Gagawin exponent form. Ano man? Try it out. Sige, bigyan niya na sa akin ng papel. I will check. I will see if yun ba yun. So, simplify mo na ito. Then, after ka sa hama mo, yan ang exponent form. Simplify. O, parang ganito, to this. From this, convert to exponent. Okay. So, binura ko lang kasi kanina eh. So, pero ito, paano ba ito convert into exponent form? Let me answer that for you para hindi mahirapan. Yung iba medyo nalilito na. Dito sa part na to, alam natin na ang 3 dyan sa unahan ng logarithm na ito ay exponent ng ating argument. So, simplify natin. So, siya ay magiging log 10 raised to 3. Ayun, nilagay lang natin doon. Ano? Then, from here, paano yung ating exponent form? Tignan mabuti. Wala kang nakikitang base. Pero ano dapat base niya? 10. Ang base niya na base 10. So kung gagawin natin yung exponent form, unahin natin yung base. Ano ba exponent form? Exponent form is base raised to a power is the number. Diba? Base raised to a power is equal to the number or argument. So gagawin natin ganito. Anong base? Ano ang
Ano ang ating argument? Argument. Number. 10 raised to 10 raised to 3. Ano ang exponent natin? Alam ba natin from this? Wala pa. Hindi natin alam. So, okay lang natin dyan, ha? X. Pero, from here, 10 raised to x, ito na, mag-algebra na tayo. I-simplify na natin. Okay ha, nakikita na nyo, may mga numbers na tayo ginagamit. Pwede na yung i-compute sa calculator. So, sa ating pong exponent, hindi natin alam kung ano ang actual power. Pero, ito, ang buong expression na ito is equal to 10 raised to 3. Ano ibig sabihin ng 10 raised to 3? Slide ng tatlo sa video. Yung 10, inulit ng ilang beses? Tatlo. So, itong base na to, pareho nito, so ano ang ating power? 3. Ha? So, kung yung x yan, hindi mo alam, pero nakita mo, pareho na sila ng base, at may power na doon, at ito ay equal doon, so, meaning to say, tinakpan mo pa. X to the third pa rin naman yan. Kita? X to the third, the same. So, ano yung ating power dyan? 3. Okay. So, ito ha, baka naisip nyo, ay sir, alam ko na yung power niyan. 3. Bakit? Kasi may exponent na 3. No. Yan yung mismo, number. So, yan yung mismo nilagay mo dun sa labas. Diba? Nilabas mo na. After mo nilabas, yan ay equal to 10 raised to 3. Eh, yung x, nakuha na ba natin agad yung power nito? Hindi natin alam. Kaya, dinenote lang natin yan as x. Kasi hindi pa tayo sure. Variable yan. So, pinagtapat natin. Nung pinagtapat natin, dapat itong 10 raised to x ay equal sa 10 raised to 3. Bakit madaling sagutan? Pareho silang base, oh. Parehong base of 10. So, yung base of 10 na yun, ibig sabihin, itong 10 raised to 3 na to, ay equal lang siya sa 10 raised to x. So, x is equal to 3. So, substitute natin. Kung ang x ay equal to 3, 10 raised to 3 is equal to 10 raised to 3. Yan. So, hindi lang natin basta inayos yung form, sinagutan na rin natin. Kinuha natin yung actual value ng ating logarithm. Pero huwag kayong mag-alala. Sa test ninyo, dahil bawal mag-calculator, siguro ang ipagagawa lang sa inyo ay yung manipulation ng mga logarithm. Sisimplify mo. Okay? Sisimplify mo. And then, after mo ma-simplify, pwede mo nang makuha yung hinahanap na value. Sa exponent, anong hinahanap na value? Number. Ayan, number or the argument. Sa logarithm, anong hinahanap? Si power. Ayan, ang hinahanap ay si power. Okay, so let me show you another important rule for logarithm. This is x raised to 0 is equal to 1. Meron tayong rule sa ating laws of exponent, di ba? Any number raised to 0 will always be equal to 1. Sige, ano ang itsura nito as logarithm? Anong base? Anong base? X. Isulat natin, log x. What is the argument? 1. And what is the power? 0. Yan. So, itong ating rule sa exponent na base raised to 0 is equal to 1, pwede rin natin niya i-convert as logarithm. Log base x
of 1 is equal to 0. So pag may nakita kayong ganito, base raised to just 1, that one is just equal to this one. So ito, pag nakita nyo ganito, log 9 raised to 1, log base 9 of 1 is, walang binigay. Yung base of 1, base of 1, ano ang value niya? Ano yung power? Ang power niya ay is equal to 0. Yan, tingnan nito ha. Ito yung formula na yun. Yung rule natin sa law of exponent, na ginawang logarithm, any base with an argument of 1. Tandaan ha? Base with argument or number of 1, the power will always be, ano? Power will always be 0. Okay? Ayan. Okay. Supposing nakalimutan mo na ang rule pala ay yung base kapag ang kanyang argument ay equal to 1, automatic ang power niya ay 0. Ito, nakalimutan mo kunwari, nakalimutan ko. So, pwede mo siyang i-convert into exponent para mas ma-analyze mo. So, convert natin to exponent. At tatlong parts ang hinahanap natin. Base, number or argument, and then the power. Anong meron tayo? Meron tayong base? Ano pa? Number. Meron tayong number. Ano naman wala? Power. Si power. Okay. So, sunod natin si base. Anong base? 9. Ano ang argument or number? 1. Okay. Ano mawawala? Power. So, saan may lalagay si power? Sa itaas ni? Sa itaas ni 9. So, hindi mo pa alam. Hindi natin alam. Okay. So, dito pala tignan mo na. Itong buong term na ito, 9 raised to x is equal to 1. Bakit kaya naging 1? Ano nangyari? So, if you will remember the special rule of our laws of exponent, kapag ang isang number ay in-erase sa 0, ang magiging total value niya ay 1 lang. So, kung dito, ano niya apply mo? X raised to 0 is equal to 1. O, ano ilalagyan mo ngayon sa x? Yun na ngayon. Gagawin mo yung 0. Wako. Yan ha. Mag-ingat kayo dito. Pag nakita kayo ng base na may argument na 1, automatic, ano siya? 0. Okay? Ang hinahanap nyo, 0. Next. Ito naman. Special rule. X raised to 1 is equal to x. Ito. Yung rule natin sa exponent. The rule of exponent. Variable or a base raised to 1 is just equal to the number itself. Parang ganito. 2 is equal to 2. Totoo ba ito? Ay? Totoo ba ito? Yung 2 is equal to 2. Yan. And ano pa yung isa nating special rule kapag walang exponent? Automatic ang exponent niyan ay 1. Ilan ba nakikita mong 2? Dito sa side na to, ilan? Isa lang. Kaya siya may exponent of 2. So, itong rule na to, convert natin to logarithm. Ano yung itsura niya sa logarithm? Ganito makikita niyo sa logarithm. Anong base? Anong base? 2.
Ito. X. Base of? Okay. So, log, base of x. Anong argument? X. Ano ang power? Ito naman. Kung kanina, pag nakita kayo ng base na ang kanyang argument ay 1, ang power nito ay palaging 0. Ngayon, pag nakakita kayo ng base na may argument na kapareho niya, that is equal to just 1. So parang ganito, pag nakakita kayo ng log 10 is equal to, ito ba pareho man? Ito ba pareho nito? Yes. Wala siyang base. Pero ano ang default base niya? 10. Yung default base niya ay 10. Ang argument niya ay 10. Katulad nito, ano ang dapat value niya? 1. Ang value niya ay 1. Okay. Convert mo to exponent. Convert natin ito mismo sa exponent. Sige, para mas maintindihan nyo, bakit equal to 1? Ano ang itsura nito kapag exponent form naman? So, ano yung base? 10. Ano yung argument? 10. Ano yung exponent? So, tignan ulit. Diba? From exponent, ginawa nating logarithm. Logarithm, binilik natin sa exponent. Okay. So, 10 raised to 1 is also equal to just 10. So, dito, sa rule natin dito, ano? Base with the same argument, a base with the same argument is 1. Dito, base with the argument of 1, the power is 0. Or base with argument of 1 is 0. Ano yung is 0 na yun? Power. Okay. Ipapareho mo doon sa statement na. A base with the same argument has the power of 1. Yan. Base, argument, power. The base with the same argument has the power of just 1. Ito po special rules yan Special rules na dinagdag natin along with the 3 laws of logarithm. So, sige nga, try nating sagutan each of the questions doon sa ating worksheet. Okay? So, labas na yung mga worksheets ninyo. Let us try to answer them all. Let's continue. Okay, na-take note na ba ito? Anyways, kung may part kayo na hindi naintindihan or gustong balikan, you can just pause, rewind, and then watch again. Ano? So, okay, let's try to answer our worksheet. Bilisan na natin ito. Mabilis lang ba? Ha? Ito wala? Sige, bibigyan ito mamaya. Pero nakita mo yung sa GC. Hindi video. Yung mismo ito. Pinapost ko doon. Check mo ulit ha? Check nyo. Kasi kapag meron tayong worksheet, meron yung kasamang video lecture. Sige, parahin na natin ito. Okay, remember all the rules.
Let's try to answer the following. Sige. So ito, number 1. 4/3 is equal to 64. Okay, ang gagawin natin, exponent to logarithm form or logarithm to exponent form. Naubos na. Okay, so sige nga, who can answer? Pa-convert mo lang to logarithm, yes. Round base for of 64 is 3. Very good. Next, number 2. Ito naman, log 6/36 is equal to 2. So, anong form ito? Logarithmic form. Ano yung opposite niya? Inverse niya? Si exponent form. So, ano exponent form nito? Titingnan yung base. Lagi titingin sa base kapag nagko-convert. Anong base? 6. Ano exponent? 2. Anong argument or number? 6. Ganun lang. Ha? Lagi magsimula sa base. Okay, good. Next, number 3. 10 raised to negative 2 is equal to 0.01. Okay. So, narinig ko na, sir, mahirap, sir. Oo, naintindihan ko. Pero, paano natin gagawin niya? Logarithmic form. Meron ba tayong base? Meron tayong power? Meron tayong argument? Oh! Ano problema? Just form ito, logarithm. Sige. Log. What's the base? And? Argument? And the power? Oh! What's wrong? Nagulat ka lang sa negative 2. Alam sir, hindi ko na alam. No. Madali lang yan, ha? Imumove mo lang siya. And, anyways, pag may nakita kayong gantong rule, ano ba yung rule natin sa exponent? X raised to negative n. Ano mangyayari dyan? Ano mangyayari? Ayun yun, andun yung rule. Ano mangyayari? Sa exponent na negative. So, ang mangyayari dyan, magiging fraction form over x n. Magiging inverse. Ano? Pag may nakita kang negative na exponent, mag-inverse lang sila. Anyways, dito, hindi natin kailangan gawin. Bakit? Kino-convert lang naman natin. Meron na tayo. Ano yung mga importanteng parts ng logarithm at exponent? Base, power, and argument or number. Yun lang. Basta maalam mo lang yung tatlo, may co-convert mo siya easily. Okay. So next, number 4. Number 4. Log 2 1/8 is equal to negative 3. Okay. Anong pinapagawa lang? Huwag malilito ha. Ano lang pinapagawa? Convert to the inverse. Exponent. So, anong base? 2. Anong exponent? Negative 3. Anong argument? Yan. Yun lang. Okay po ha? Again, converting them, you only need 3 parts. Base, power, argument or number. Next, number 5. Number 5. 9 raised to 1/2 is equal to 3. Okay. Exponent form to logarithmic form. Base. So, log 9. Argument. Argument of 3. Power of? Okay. Next, part B na tayo. I-evaluate naman natin yung logarithm.
find the value. Ito medyo madugo, masakit sa ilong. Pero once ma-practice natin and you understand and remember the rules, the laws of logarithm and the laws of exponent, madali na to. Okay? So, punta na tayo sa second part, part B. So this time, we need to find the value. And I'm hoping, doon sa mga nasa bahay, with the help of this, alam nyo na kung paano na-solve yung mga problem doon sa worksheet natin. Ano? So number 6, log 5, 25. So, meron lang sa ating binigay yung mismong logarithm. Ang pinapahanap yung ano? Pinahanap yung power. Yan, pinahanap yung power. So, for this one, tignan mo yung base. Anong base? 5. Yan. 5. Anong argument mo? 25. Okay. Ilang beses ko i-multiply si 5 sa sarili niya para makakuha ako ng 25? 5 beses? Dalawang beses. 5 times 5. Ilang 5 na? Ilang 5 na? Dalawa na. So, anong ibig sabihin? Kung dalawang 5 ang kailangan mo i-multiply para makakuha ka ng 25, anong power? 2. Yan, tinuturuan ko na yun ng technique, paano nyo susolve. Mag-base kayo sa, unahin nyo yung base, tignan nyo, and then ano yung number na dapat mong maabot? Ilang beses mo uulitin yung base para marating yun. Okay ba? Okay. Another way is this. Another way of solving. Ito, halimbawa, hindi mo talaga maintindihan. Paano? Kahit anong ikot mo, hindi mo magawa. Baliktarin natin ang mundo. From logarithm, gawin nating exponent. Ano? Inverse niya, exponent. So, ano magiging exponent niya? Hindi pa natin alam to ha. Ito lang ang alam natin. Ito lang. So, log 5 of 25. So, convert to exponent. Anong exponent? Anong base? 5. Alam mo na ba ang power? Alam mo na ba ang power? Hindi pa. Hindi. Kunwari nga. Kunwari nga, hindi mo alam power. Okay. Next, ano yung argument? Or number? Okay. 5 raised to x is equal to 25. Ngayon, ang rule na gagawin mo, dapat pareho sila ng base. So kung dapat pareho sila ng base, so dapat itong 25, ma-factor mo with 5. Si 25 ba ay factorable by 5? Yes, pwede. So yung 25 mo, anong factors ni 25? 25 times 1, ano pa? Yun yung base mo, 5. Meron ka na agad. Ito na agad, meron ka na agad alam na number. So tignan mo yung 5. So, kung may 5 ka na, ano bang kailangan mo para maging 25 yan? 5. O sige. So, itong 25 mo is equal to, itong 25 na to is equal to 5 times 5. So, balik natin. Okay. So, 5 times 5. Itong 5 times 5, ano pa yung isa niyang form? 5 times 5. Ano pang isa niyang form? 2. Ano na lang? 5 raised to? Okay. So, yung 5x is equal to 5 raised to 2. Tingnan. Pareho silang? Pareho ng base na 5. O, ngayon, tignan mo yung exponent. Ano yung magkatapat na exponent? X is equal to 2. So, from here, ano mo na ang isasagot dyan? 2. Okay? Kung hindi mo masagot na itong base, ilang beses mo ulitin para makuha yun?
pwede mo i-convert to exponent. From here, sa ganitong paraan ng pagsisolve, makukuha mo pa rin. Okay? Ikaw lang. Next. Number 7. Number 7 na tayo. Log base 7 of 7. Yan. Ayan. Tingin. Anong sagot? 1. Bakit 1? Diba may rule tayo kanina? Ano yung rule kanina? Yung base at argument, kapag magkapareho, the power will always be 1. Okay. O kunwari, hindi natin alam. Kunwari, anong tinuro ko? Tumingin sa base. Itong base. Tapos ano yung argument? 7. Tanungin ang sarili mo. Ilang beses ko kailangan si 7 para makakuha ko ng isa pang 7? Isang beses ko lang kailangan si 7. So, exponent yan ay 1. So, kung exponent yan, then yung power is equal to 1. Next, kung hindi mo to naalala, pwede ulit. Binibigyan ko kayo ng dalawang way of solving, ha? Okay. Ito, convert mo to, katulad ginawa kanina, convert to exponent. Okay. So, anong base? 7. Anong, hindi natin alam. Anong argument or number? 7 is equal to 7. Ano hinahanap mo? Power. Hindi natin alam yung power. Itong 7 na to, nag-iisa siya. Anong default power niyan? 1. Ayun, no? X is equal to 1. Ayun din. Okay? Yan, ha? Meron na kayong 3 ways of solving it. Check nyo muna kung may special rule. Pangalawa, tignan ng base. And then, kung hindi mo makuha, convert to exponent. And then from there, you will get the answer. Next. Ano number na tayo? Okay. Marami yan no? Sige. Hanggang 8 na lang para sa part B. Pero tutuloy natin si part C and D. Mga ilang numbers lang doon, para masimulan. So that you can continue, ha? So sa number 8, finding the value. Ano yung value ni 8? Can you read? Ayan. Log base 4 of 64. Way of solving. Tingin agad saan? Tingin agad sa base. Ano yung argument? 64. So dapat ito mag-equal kay 64. Ilang beses ko i-multiply si 4 sa sarili niya para maabot ko si 64? Tatlo. 4 times 4 times 4. Sige nga, 4 times 4. 16. Times 4. Okay. So, 4 times 4 times 4 is equal to 64. Ilang beses mo inulit si 4? 1, 2, 3. Ilang beses? 3. So, the answer for this one is 3. Okay. Supposing hindi ka sure sa ginawa mo. Ang ginawa mong technique, kinonvert mo siya to exponent, pasaka mo sinagutan. Okay, hindi natin alam to. Log base 4 of 64. Convert to exponent. Base? 4. Argument? 64. Exponent? Exponent? Alam ba? Hindi pa natin alam. Ano gagawin mo sa exponent? Gagawin natin x. Okay. So, 4 raised to x is equal to 64. Si 64, i-factor mo. Pero, madali mo siyang maka-factor. Bakit? Meron ka ng base na 4. So, si 64, i-divide mo ng i-divide kay 4. Okay. I-divide mo ng ibawas mo yung 4 kay 64. Yan. Hanggang sa makuha mo yung ilang beses mo hinati o nabawasan si 64. So, or,
I-factor mo na lang. Naiisip pa akong iba. 64. 64 times 1. 64. Factors ni 64. Factors ni 64. Anong dalawang number pag pinag-multiply magiging 64? Ha? Ha? 8 times 8 times 8 is equal to 64. Si 8. Kailangan mong base ay 4. So, 4. 8. 4 times? 2. 4 times 2. Ito? 4 times 2. 4 times 2. Sir, may 2 na tayo. 4 lang hinahanap natin. Walang problema. E di multiply mo ulit si 2 at saka si 2. Makakakuha ka ng 4. Ilang 4 ang nagawa mo? Ilang 4? 3. So, 4 raised to x is equal to 4 raised to 3. So, ayan, tignan mo. Si x, katapat niya yung exponent na 3. So, kung hindi mo nagawa yan sa kanina, pwede mong convert to exponent, you will get the answer. Okay? Okay po. Next. Punta na tayo sa number 13. 13 na tayo, 13. Punta na tayo sa number 13. Ito, i-apply na natin yung laws na pinag-aralan natin. Ano? Number 13 na, tumalo na tayo doon. Log 2, 5 plus log base 2 of 3. Okay. Tignan. Paano natin isi-solve? First rule. Ilan ang logarithm natin? 2. Ano namamagitan? Plus. Sige. Anong rule ang gagamitin? Ito yung rules. Sige. Tignan nyo. Anong rule ang gagamitin? Rule number 1. So, ito, ano to? Expanded o smallest form? Expanded. Gagawin mo? Smallest form. Sige. Let's convert. Anong rule? Okay? Log base 2 5 times 3. Tama ba siya? Tama siya. Ayan ha, doon yun sa first rule natin. Log. Okay. So ito yung ating number, ano ito? 13. Number 13. Sige, kuha tayo isa pang random from okay, let's have number 14. Can you read? Log base 3. Minus log base 3, 2. Okay. So tingin ulit. Ilan yung ating logarithms? Dalawa. Anong namagitan? Minus. So, anong rule ang pwedeng gamitin? Yung rule number 2. Yung arguments na merong fraction. Okay, so anyone, pakisagot. What should be the simplest form? Log base 3. Log base 3, 18 over 18 over 2. 18 over 2. Pag mayroong ganitong fraction, pwede nyo rin siyang i-simplify. So, simplify pa natin. 18 divided by 2. 9. Log base 3 is equal to 9. So, ito, parang ito. Okay? Ano pa? Okay, next. Ito masaya. Number 19. Number 19. 3 log 2, 4. Okay. So, anong rule ang pwede natin itong gamitin? Sa pattern? 3. Rule number 3. Okay. So, ang gagawin natin, ibabalik natin siya sa simplest form. So, paano? Anyone? Log base 2 of 4. Ano? Ano mangyayari dun sa 3 na to? Magiging exponent ng ano? 4. No? 4. Ano si 4?
number or argument. Lagi niyang tatandaan niyo. So ito, papatanggalin na natin yan. So yan yan. Yan. So i-apply natin yan. Okay. So I will give additional session for answering some of the questions. So for now, yun lang muna. Since alam niyo na lahat ng mga rules, siguraduhin sagutin lahat po yung ating nasa worksheet. Ano po? Nakuha po ba? Ayan. Thank you po for your time. Sa inyo dyan sa bahay o sa punasan man kayo, tandaan, kung wala namang ibang gagawin at makakapasok, pumasok para mas malapitan, face to face at mas maganda ang ating pag-aaral. Ano? Sige, maraming salamat.